Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Socsurgen. Sa ngalan ng Presidential Communications Office sa pamumuno ni Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency na pinamumunuan ni Director General Catherine Chloe de Castro, ng aming Regional Head Frian Abquilan, ako po si Shahana Duerme Mangasar ng Philippine Information Agency Region 12 at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Layunin ng programang ito na maisulong ang pag-unawa at partisipasyon ng publiko sa mga programa na itinatampok ng mga ahensya may kaugnayan sa pagsusulong ng pamamahala at lideratong nakaangkla sa advokasiyang Bagong Pilipinas. Para sa ating unang episode ngayong araw, sa taong 2025, ating pag-uusapan ang mga programa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ngayong araw ay makakasama natin ang Philippine Health Insurance Corporation Socsurgen upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Tayo po ay naka-live stream sa official Facebook pages ng Philippine Information Agency Region 12 at PhilHealth Region 12. Please like and follow po our Facebook pages to be updated. Pwede din po kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at mamaya po ay babasahin po natin iyan. Mapanonood din po tayo live via delayed telecast sa Marble Cable Systems Incorporated sa lungsod po ng Coronadal. So wag na po nating patagalin pa upang ilahad ang kanilang mga programa. Kasama natin ngayong araw si PhilHealth Region 12, Regional Vice President Dr. Hector Zenon Leonardo P. Malate. Magandang umaga po sir, ang pagbati po ninyo para sa lahat. Maraming salamat. Good morning siya at magandang umaga po sa ating mga kaibigan, members of the press, esteemed colleagues, and valued stakeholders. Gusto ko munang pasalamatan ang ating Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., through the PCO, headed by Secretary Cesar Chavez, at ang ating PIA, through DG Catherine de Castro, and PIA Region 12, headed by RD Frian Abquilan, for this opportunity to discuss PhilHealth's program benefits on Kapihan sa Bagong Pilipinas. The month of February marks a significant milestone in Philippine healthcare as we celebrate PhilHealth's 30th anniversary under the theme PhilHealth at 30, Panatag Kami Dito. For 3 decades, PhilHealth has stood as a pillar of our nation's healthcare system, embodying our commitment to universal health coverage and well-being of every Filipino. Since our establishment in 1995, we have transformed from a modest health insurance program into a comprehensive social health insurance system that serves millions of Filipinos across the archipelago. Panatag Kami Dito. These words reflect not just a tagline, but the very essence of our mission. They speak to peace of mind that comes with knowing that quality health care is accessible and affordable. Through economic changes, natural disasters, and even global pandemic, PhilHealth has remained steadfast in its commitment to protect Filipinos from the financial burden of healthcare costs. Today, we reflect on our journey. We celebrate not just the institution, but the countless lives we've touched. The mother who could afford prenatal care and safe delivery, the senior citizen who accessed essential medicines and treatments, the family who avoided financial catastrophe during a medical emergency. These stories of hope and healing are true measure of our success. As we look to the future, we renew our commitment to expanding coverage, enhancing benefits, and improving our services. We recognize that our work is far from complete,
but we are energized by the challenge of building an even stronger, more responsive healthcare system for all Filipinos. I now invite you to join us in celebrating this milestone and exploring the initiatives we're launching to mark our 30th year of service to the Filipino people. Thank you and welcome to this momentous occasion. Kami po ay nagpapasalamat, sir, at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon. Kumusta po kayo, sir? Gayong kaliwat kanan po ang ating mga aktibidad sa pagsisimula po ng taong 2025. Mabuti naman po ako at mabuti naman po ang PhilHealth. Ngayong taon po ay very busy ang PhilHealth because we celebrated our 30th anniversary. At marami pong nakalatag ng mga programa ang PhilHealth sa ngayong 2025. Kasama na po dito sa aming region yung pag-implement ng ating konsulta at of course yung very important na demonstration site sa ating region, which is included po ang province ng Sarangani, Sultan Kudarat at South Cotabato, yung pag-implement po ng healthcare provider network. Okay, napakagandang balita po yan, sir. Sir, sa ating pagsisimula, atin pong alamin kung ano nga ba itong PhilHealth. Ano po ang mission and vision at mga mandato po ng inyong opisina? Ang PhilHealth po ay isang government-owned and controlled corporation. Ang aming vision po ay nagmula sa aming kagustuhan na lahat, anuman ang iyong kasarian, edad o kakayahan, ay mabibigyan ng tamang medikal na atensyon na hindi kailangang mamroblema sa pinansyal na aspeto. Dahil paniniwala po namin sa PhilHealth na ang kalusugan ay karapatan ng lahat. Okay. Sa puntong ito naman po, atin pong alamin ang accomplishments po ng PhilHealth sa pamamagitan po ng video presentation. Let's all watch this. Every February, the nation celebrates National Health Insurance Month. This annual observance highlights the importance of social health insurance in safeguarding the health and financial well-being of every Filipino. February 14th is also PhilHealth's 30th anniversary, and under the theme PhilHealth at 30, Panatag Kami Dito, we reaffirm our commitment to improving the National Health Insurance Program, or NHIP. With the milestones achieved by our previous PCEO, Emmanuel Ledesma Jr., and under the leadership of our new President and CEO, Dr. Edwin Mercado, and the Regional Vice President, Dr. Hector Zenon Malate. Your PhilHealth Regional Office 12 will continue to advance the NHIP and universal health care for all, close to 5 million Filipinos in Region 12. This National Health Insurance Month, we especially highlight the importance of social health insurance. It reminds us of PhilHealth's commitment to comprehensive health insurance, protecting Filipinos from the financial burdens of illness and hospitalization. Last year, we promised pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Since our last kapihan in September 2024, we have launched 13 new and enhanced benefit packages for hemodialysis. That's 144% increase in coverage, amounting to 6,350 for 156 sessions annually. Consulta plus SDG package. Enhancements to the Consulta benefit package and the inclusion of outpatients anti-tuberculosis or TB dots, malaria, HIV/AIDS, and animal bites. Dengue hemorrhagic fever, severe case, 194% increase in coverage. COVID-19 inpatient benefits, rate adjustments for adults and children. Kidney transplantation, Z benefit package, 44 to 249% increase in coverage. That's 865,000 to
2,093,000 for this gold standard treatment, including pre-transplant, transplant, and post-operative care. Ischemic heart disease, acute myocardial infarction. It's a coverage from 21,900 to 523,853. Peritoneal dialysis, Z benefit package, encourages peritoneal dialysis as a first-line treatment for end-stage renal disease, improving quality of life and mobility for CKD5 patients. Cataract extraction, expanded benefits amounting to 20,200 to 187,100 per eye from 16,000 per eye. Importanteng malaman din ng ating mga miyembro ang mga bagong benepisyong PhilHealth na magagamit hindi lamang kapag ka na-confine pero kahit sa pagpapacheck up. Ito ang outpatient emergency care. It covers urgent medical care not requiring 24-hour hospitalization in hospital ERs. Ngayon, sagot na ng PhilHealth ang sino mang itatakbo sa ER. Preventive oral health services, integrated into the Consulta program, including exams, cleaning, fluoride varnish, and sealants or root surface protection. Sa pamamagitan po nito, tutulong tayong maibalik ang matamis na ngiti ng bawat Pilipino. Physical medicine rehabilitation and assistive devices covers services and devices like wheelchairs, walkers, crutches, and canes. Pediatric optometric services for children aged 0 to 15 covers assessment of eye and vision prescription glasses. It includes lens and frame and follow-up. Case rate adjustments. Following last year's 30% increase for over 9,000 case rates, we have implemented another 50% increase to provide even greater financial support for common illnesses and diseases. For example, pneumonia moderate risk. Previous rate, 15,000 pesos. New rate with 50% increase, that's 29,250. Cesarean section. Previous rate, 19,000 pesos. New rate, with 50% increase, 37,050. Cholecystectomy. Previous rate, 31,000. New rate, with 50% increase, 60,450 coverage. These transformative changes are not just about enhanced benefits. They are about building a stronger foundation for universal health care, prioritizing every Filipino's right to quality, equitable health care. As President Bongbong Marcos affirmed on January 16th, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbabayad sa insurance claims. We urge our partner providers and facilities to strictly implement the no co-payment policy for patients in basic or ward accommodations as mandated by Section 9 of the UHC Act and relevant PhilHealth circulars. Ang ating mga miyembro ay hindi dapat magbayad ng higit pa sa sakop ng PhilHealth para sa mga karaniwang pangangalaga at serbisyo. By adhering to the no co-payment policy and ensuring transparency, we leave no Filipino behind. Sa aming mga miyembro, patuloy po naming sinisiguro na tuloy-tuloy na magagamit ang mga benepisyo ng PhilHealth. Siguruhin ang inyong kalusugan, alamin ang inyong mga benepisyo at gamitin ang inyong PhilHealth kung kinakailangan. We are focused on maintaining critical services, inpatient care,
outpatient consultations, and preventive health programs, especially for those who need them most, minimizing the impact of any funding challenges. Tuloy-tuloy ang serbisyo, palalawigin pa ang benepisyo. In 2025, we will launch packages for diagnosis-related groups, or DRG. The Comprehensive Outpatient Benefit Package, or COBP. Z benefit packages for heart valve surgery, children with disabilities, prostate cancer, cervical cancer, and open heart surgeries, or STEM1. Rationalized case rates for chemotherapy, lung, liver, ovarian, and prostate. Diagnostic services and enhanced Z benefits for prostate and cervical carcinoma. We are committed to partnering with healthcare providers by addressing payment delays and streamlining reimbursements. In January, our average claims processing time was reduced to 19 days, ensuring faster payments and continued patients' access to quality care. From December 27, 2024 to January 25, 2025, PhilHealth paid hospitals 20.1 billion pesos, a 38% increase from last year. PhilHealth Regional Office 12 disbursed 983,450,910.17 in timely payments for valid claims during the same period. At our January 10th Stakeholders Engagement event, representatives from various healthcare organizations, including the PHA, PAPI, PMA, Philippine Dialysis Coalition of the Philippines, Integrated Midwives Association of the Philippines, Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated, and patient advocacy groups expressed appreciation for our improvements and strong support for our programs. Beyond expanding benefits, we also have streamlined several processes and policies, including eliminating the single period of confinement policy, which provides greater flexibility and more comprehensive coverage for members and their families. Recognizing the unique challenges solo parents face, we have extended coverage to them and their dependents as defined by the Foster Care Act of 2012 or RA 10165. Coverage for foster children as qualified dependents, ensuring crucial healthcare access and alleviating financial burdens on foster families. Active enforcement of the no-co policy for patients in ward or basic accommodations so members fully benefit from their PhilHealth coverage and financial barriers to care are eliminated. Sagot ka ng PhilHealth. PhilHealth is your partner. We exist to ensure a healthy future for you and your loved ones. PhilHealth's doors are always open to all of our partners and our members. You may connect with us through these communication channels. Our hotline is 8662-2588. In PhilHealth Regional Office 12, you can reach us through 0921-589-1001. We can also be accessed via click-to-call through www.philhealth.gov.ph. This service is available 24/7. As we celebrate National Health Insurance Month, we urge all Filipinos to join us in promoting the importance of social health insurance and work together to ensure everyone has access to necessary health care. All right,
so congratulations po, Dr. Malate, at sa mga kawani po ng PhilHealth 12 sa inyo pong mga nagawa. Sir, with all these accomplishments, alam po namin na marami pa po kayong plano sa inyong opisina. Ano-ano po ang mga planong ito, sir, or ways forward po ninyo? For Region 12, no, marami kaming nakalatag na programa for 2025. Okay. We will continue with the Consulta Caravan because we wanted to register lahat ng ating kababayan sa Region 12 sa konsulta. Okay. Number 2 is yung ating healthcare provider network. Nabanggit ko po kanina na ang Region 12 ay may 3 demonstration sites. Province ng Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. So sila po ang una mag-i-implement ng ating healthcare provider network. Okay? At marami pa pong iba. Bukod dun sa mga benefits na ilalabas ngayong 2025, kasama po yun sa aming mga priorities. Okay, so aabangan po namin yan, sir. Excited po kami, sir, sa inyong mga plano at gagawin pa sa mga susunod na buwan at taon. Sir, upang mabigyan naman po ng karagdagang impormasyon ng ating mga manonood, may mga ilang katanungan po tayo dito, sir. Unang tanong po, in line with your 30th anniversary celebration, ano-ano pong mga enhanced benefit packages po ang inilunsad ng PhilHealth? Marami-rami po ito, Ma'am Sha, Okay no? Sa aming 30th anniversary, ilo-launch namin, no? Or na-launch na natin itong January at itong nakaraang taon, yung ating hemodialysis, no? Okay. From 2,000 plus, naging 6,350 na ang per session, at sa isang taon, merong 156 sessions. Ang ating Consulta plus SDG, yung SDG po ang Sustainable Development Goal. Ibig sabihin, kasama po dito sa konsulta yung ating TB dots, malaria, no? HIV, pati yung animal bites. Okay? Kasama rin dito sa ating ilo-launch na dengue hemorrhagic fever, tinaas po natin ng 194% ang kanyang coverage. Pati yung COVID-19 inpatient benefits, in-adjust natin. Kidney transplantation, no, from 865,000 to 2,093,000 po ang ating benefits. Kasama rin po dito yung ischemic heart disease, peritoneal dialysis, cataract extraction, outpatient emergency service, no? Ngayon po, cover na yung urgent medical care na hindi kailangan magpa-hospital, no? Once na nasa emergency room ka, sagot na ng PhilHealth ang sino mang itatakbo sa emergency room. Preventive oral health services, ito po ay napaloob dito sa ating konsulta. Isasama po siya sa ating konsulta ng mga benefits. At kasama dito yung oral examinations, cleaning, pati paglagay ng fluoride varnish at sealant or root surface protection, no? Kasama na po ito sa ating konsulta na mga benefits. Another is yung ating physical, medicine, and rehabilitation and assistive devices. So noon po, hindi po kasama yung ating mga wheelchair, pero this year, isasama na natin yung mga wheelchairs, walkers, crutches, and canes. Also, ang ating pediatric optometric services, which is for pedja ages 0 to 15. No? So it covers assessment ng eye and vision prescription glasses. And of course, yung follow-up ng ating mga anak, no, when it comes to optometric services. And lastly, yung ating case rate adjustment. Yung nakaraang taon, kung maalala nyo, tinaas po natin ng 30% across the board yung ating case rates. Ngayon po, noong December, no, tinaas natin ng additional 50% yung ating case rate. So, all in all, yung ating 9,000 case rates, tinaas na po natin ng almost 90 to 95% ang kanilang case rates. So napakaraming enhanced benefit packages po pala ang na-introduce ng PhilHealth, sir. At tiyak po na maraming mamamayan ang makikinabang yan, sir. Ngayong 2025, ano pa po ang mga planong introduce na mga benepisyo po mula sa PhilHealth?
For 2025, medyo marami-rami din ang ating ilalabas na mga benepisyo, no? One, at nabanggit ko na po yung kanina, yung ating emergency care package, yung severe acute malnutrition package, no? Meron na po tayo yan under the C. Outpatient mental health services, at kasalukuyan meron na tayong 4 na accredited facility for the mental health package. Preventive oral services, kanina nabanggit ko, optometric, and of course yung ating physical, medical, rehabilitation, and assistive mobility devices. Okay. Sir, sa mas pinalawak po na pagbibigay ng benepisyo po ng PhilHealth, how much po have you already paid to the hospitals? For calendar year, no, for Region 12, Okay. for calendar year 2023, no, nabayaran na po natin for the whole year of 2023, 4.7 billion. Okay. For January to December of 2024, ang nabayaran po natin nasa 7.5 billion. So almost more than 70% ang in-increase ng binayaran natin from 2023 to 2024. Ngayong 2025, we almost paid almost 1 billion pesos for January alone, 2025. Okay. Sir, pagdating naman po sa mga pulisiya, ano-anong mga pulisiya po ang na-issue na po or in-issue na po ng PhilHealth na may kaugnayan po or streamlined po sa mga expansion ng serbisyo po ng PhilHealth? Okay, for mga policies, no, na nilabas na ng ating opisina is yung ineliminate na po natin yung single period of confinement. Okay. Kasi dati-rati, pag ikaw ay na-confine ng same illness within 90 days, hindi ka po pwedeng maka-avail, no? Isang beses ka lang maka-avail. Pero ngayon po, pag meron kang the same illness within 90 days o paulit-ulit ka nagkasakit ng parehong illness, ay pwede na pong bayaran ng PhilHealth yon. Another is yung ating coverage, Yes no? po. For the foster children as qualified dependents. Dati-rati, hindi po yan kino-cover kasi nga, especially yung ating mga adopted child, ngayon po, covered na as dependents ang ating mga foster. And of course, yung ating active enforcement of the no co-payment policy, no? Under Section 9, I think, sa ating UHC law, mahigit pong pinapa-implement ng ating no co-payment policy. Okay. Ibig sabihin po nito, sa ating mga facility, for example, ang ating government facility, ay meron pong 90% of their bed capacity, ward po yan siya. No? Sa ating private, 10% is for ward accommodation, 90% is yung mga private. Sa ating mga specialty hospitals, 70-30 naman. Ibig sabihin, 70% are for ward accommodation or basic, 30% pag-private. So, ibig sabihin, sa ating no co-payment policy, pag ikaw ay na-admit sa isang basic or ward accommodation, wala ka na pong babayarang karagdagang bill or bayad sa ating hospital. Okay. So napakagandang pulisiya po yan, sir, para sa mamamayang Pilipino. Sir, ito naman po, ano po yung maipapangako po ng PhilHealth upang masiguro po ang isang healthy future, lalong-lalo na po sa mga paying members ng inyong mga programa? So sa ating mga miyembro, no, for the sustainable implementation of the program, we will remain open to you, no, and all our partners, including other members. We will continue to enroll unregistered members, provide expanded benefits, and accredit more facilities, enhance our digitalization services, and answer all your queries and provide other services responsive to your needs as members of this program. Okay, so sir, sa puntong po ito ay bibigyan naman po natin ng pagkakataon ang mga media na magtanong po ng iba pa pong detalye hinggil po sa mga programa po ng inyong ahensya. Sa ating mga kasamang media, bago po ang ating tanong ay magpakilala po muna tayo. For our first question. Good morning, Grace Toreta from NDBC. Dr. Malate, can you tell us more about the
preventive oral health services. Ano po yung pwedeng gawin ng isang individual para ma-avail po itong nasabing programa ng PhilHealth? O saan po pwedeng lumapit? Yung ating preventive oral health package, no, ay isinama na natin sa ating konsulta benefit package. So kung maalala nyo, na-discuss natin yung ating konsulta, ito ay outpatient, no, benefit package. So pupunta lang kayo sa isang accredited na konsulta provider at doon po makaka-avail kayo ng oral examination, fluoride varnish, no, at including yung tawag dito, yung lalagyan ng sealant, no, ang ating ngipin. Thank you po. Okay. Susunod na tanong po. Hello, good morning po. My name is Mary Chris Lumitin from 102.9 Radyo Sincero, Coronadal. Sir and ma'am, we do understand that while PhilHealth has introduced new benefit packages, the same institution is also obliged to pay the hospitals. How long would it take for your office to process the claims po? Opo, kasalukuyan po ang ating opisina or ating region nagbabayad po sa ating mga hospitals less than 60 days. Actually, nasa 40 days ang ating pagbayad. Earlier than 20 days ang pagbayad natin, no, sa ating mga hospitals. So siguro in the next few months, we will improve on that. Baka pwede natin gawing 30 days earlier or 20 days earlier po ang ating pagbayad sa ating mga hospitals. Thank you so much po. Okay, next question po. Good morning, sir. Amor Musico po from Max FM Coronadal. My question is your program supported by the different medical organizations, sir? Opo, ma'am, no? We actually coordinate, no, collaborate with other medical groups, like for example, yung PMA, PHA, Private Hospital Association na mga hospitals. We actually collaborate and coordinate with them. Actually, this February 26, we will be having a parang round table discussion sa mga PMA, no, members ng PhilHealth, no? So we will be discussing yung ating mga new benefit package sa kanila para at least inform sila of the new or enhanced benefits po ng PhilHealth. All right, thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Next question po. Good morning, Doc. Neil Banjola from RMN Coronadal. What can you commit further to ensure healthy future for us and our loved ones being the paying members of the program? Ang ma-assure ko po sa inyo ng PhilHealth, tuloy-tuloy po ang pag-enhance o pagdami ng aming mga benepisyo para po maramdaman ng ating mga miyembro ang benepisyo po ng PhilHealth. So, earlier last year, tinaas na po natin yung benepisyo from 30%. And before the end of the year, I think December or January of this year, mas lalo pa nating dinagdagan, no, from 30%, 50% increase of the case rates. So hopefully, this year, may another round of increase, no? Pag-aaralan po ng PhilHealth yan. Okay, Maraming thank you, salamat sir. po. Next question, sir. Morning, sir. Russell Musico, Net25. What do you mean by no co-payment scheme? Ang no co-payment scheme or policy is nandyan po yan sa ating UHC law, no, under RA 11223. Ang no co-payment policy is that kung ikaw ay membro ng PhilHealth at na-admit sa isang ward or basic accommodation, no, wala ka na dapat excess na babayaran sa hospital. So yun po yung no co-payment scheme. So ngayon po, 2025, we will really monitor, no, yung ating mga hospital na dapat po i-implement na nila ang no co-payment policy po. Okay, thank you. May mga tanong pa po ba? Yes, sir. Good morning po, ma'am, sir. Nicholas Morales po from Bumbu Radio Coronadal.
ano po ang mga covered additional benefits sa PhilHealth kag isa pa nga bago ng CEO sa PhilHealth? Ano ang mga dapat pag-expect ron sa mga tao, sir? Ma'am. Nabanggit po ng ating bagong PCEO, no, na si Doc Mercado, na ang priority niya is yung pag-enhance ng ating benefits, no, at pagdami ng ating mga benepisyo, and of course yung ating digitalization, no. So importante po 'yan para at least, no, mapabilis natin yung ating serbisyo sa ating mga stakeholders po. Sige po, thank you po. Okay, thank you po. Next po. Good morning, sir. This is Jenna from Favorite Radio. And our indigenous people or IPS member, is there any specific subsidies or policies inclusive for them? Kasama po, ang indigent members natin ay nandun po yan sa indirect contributors, no? So yung ating indirect contributors, indigent, senior citizen, PWDs, no? So under the UHC law, meron pong ang gobyerno po ang magbabayad ng kanilang contribution, no? So for 2025, zero subsidy po, hindi po pinayagan ng ating BICAM ang PhilHealth na magkaroon ng budget, no, or subsidy for the indirect contributors. But rest assured po, kahit wala pong budget or walang subsidy ang PhilHealth, kayang-kaya naman pong ipagpatuloy yung serbisyo ng PhilHealth. Okay. May mga tanong pa po ba? Karagdagang tanong po. Sir, balikan po natin yung konsulta package. Maaari niyo po bang ipaliwanag pa po sa ating mga manunood ang hinggil dito at itinaas po kamakailan yung budget para po dito, sir? Opo, yung ating konsulta po, kasama po doon sa ating in-enhance, no? Yes po. From 500 pesos sa government facility at 750 sa mga private facility. Ngayon po, 1,700. Yes po. No? So kasama po dito may mga medicines, antibiotics, anti-diabetics, anti-lipidemics, no? At meron po mga laboratories din na cover dito sa ating konsulta, no? So yan po ma-avail po ng ating mga members sa mga konsulta providers na accredited ng PhilHealth. Sa ngayon po, meron na po tayong 153 okay. na konsulta provider na accredited, no? So yun po, marami-rami po tayong pagpipilian. At as miyembro po ng PhilHealth, kayo po ang mamimili kung saan nyo gustong mag-register na konsulta provider. Opo. Speaking of registration, sir, ano po ang dapat gawin ng isang miyembro kung gusto niya pong lumipat ng accredited facility? For example, accredited, doon siya sa isang accredited facility na private at gusto niyang lumipat po sa isang public accredited facility. Ano po ang dapat niyang gawin, sir? Ang isang miyembro, pwede lang lumipat pag for this year, for example, last year, hindi ka nakapag first patient encounter, pwede kang lumipat sa other facility, no? Ang gagawin mo lang pumunta ka doon sa ating local health insurance offices at doon ka mag-inquire, no, on how to transfer. But kung pwede naman, kung saan mong gustong provider na lilipat, pwede ka doon pumunta at magkakaroon na lang ng coordination. Yung old, kung saan ka naka-enroll dati at yung bago, para mailipat na yung pangalan mo sa bagong konsulta provider. Okay. So may mga dagdag na tanong pa po ba tayo sa ating mga kasamang media? Yes po. So, good morning po. Good morning. Ang question po is, para po dun sa mga foster children po, ano po yung mga aksyon na hindi po sila pwede maging dependent since wala silang parents? Meron po bang yung PhilHealth dun? Paano po sila makaka-avail ng services? Yeah, ngayon po, pwede na pong gawin silang dependent, no? Kung sino po yung nag-adapt sa kanila, pwede na po silang gawing dependent nung nag-adapt sa kanila. So, the same din po ang mga requirements, birth certificate, kung merong court order na ina-allow ka to adopt this child,
kasama po yun sa mga requirements. Okay. Next question po. Yes, sir. Okay. Good morning. Gary Lumawag sa Favorite FM. Sa kay RD. Sir, sa statement, isang bago nga acting president and CEO, si Dr. Edwin Mercado, sa contribution, in 3 years time, maibaba ang out-of-pocket expense sa 25 to 30%, o karagdagang nilalabas ay nasa 44 to 45%. The next month, tutukan ang paglawig ng benefit packages, especially on the catastrophic diseases. Ibig ba sabihin, yung benefit package na ino-offer ng PhilHealth ngayon, kulang? Or I mean, yung mga naunang naipasa na additional benefit packages, hindi ba na force through? Opo, kung maalala nyo po, yung ating case rates, meron lang siyang amount, no? Case rates amount. So ngayon po, tinaasan po natin yan. From the last year, 2024, 30%, at ngayon po, another round of 50%. Yung sinasabi po ng ating presidente na yung out-of-pocket na expense, which is 40 to 45%, plano po ng PhilHealth o ng ating President and CEO, babaan po ito ng 20 to 25%. Ibig sabihin po, pag ikaw ay na-hospital at 100,000 ang iyong bill, ang covered lang ng PhilHealth doon, mga nasa 40% or 50%. So ngayon, ang plano po, I think, priority ng ating presidente ngayon is bababaan yun. No? Pag-aaralan namin ng PhilHealth kung paano babaan yung out-of-pocket expense from 45% to 20 to 25%. Okay. Sir, follow-up lang. Between sa local government and then sa PhilHealth, doon sa e-consulta package, kausap ko bago lang, si Board Member Luntaw as committee chair sa health. Sa outpatient department and then sa mga rural health unit, yung sinasabi ko, ano bang agreement ng PhilHealth at sa local government doon sa e-consulta package? Kasi pag once nga outpatient department or sa rural health unit, sa consultation, usual na binibigay ng mga doktor, pag hindi available yung gamot doon sa list ng e-consulta package, di ba dapat may counterpart ang local government doon sa program? I mean, usual na binibigay resita. So out of pocket pa rin doon sa mga yung mga mahihirap. And then one thing is, sa application ng mga rural health unit doon sa e-consulta package, naka-state doon sa binasa kong memorandum na dapat doon sa mga laboratory, pag hindi available doon sa mga accredited na mga, rural health unit, makigmowa, like for example, diagnostic. Ay yung sinasabi ko, yung maiwasan yung pagbunot ng pera ng mga mamamayan. Kasi ang purpose naman ng universal healthcare is dapat hindi magatubili na magpakonsulta kasi nga libre. Yes. So, yun ang concern ko gustong ipaabot, kung anong agreement ng local government at saka doon sa i-consulta package ng PhilHealth. Kasi sa ngayon, usual na nangyayari, yung referral system pa rin na bibili ng gamot doon sa mga butika. Pag hindi doon sa list ng sa e-consulta, at the same time, yung mga laboratory. Thank you. Sige po. Isa-isahin ko po, medyo mahaba-haba. No? Ang tandaan po natin, ang konsulta po, hindi lang po para sa may sakit, ha? So, whether you are well or you're sick, kailangan nyo po pumunta sa isang, or magpa-register sa isang konsulta provider. Okay? Yung ating konsulta provider po, ina-accredit natin yan at may mga requirements ang ating konsulta provider. Kung wala silang services, like for example, ultrasound or chest x-ray, wala sila doon sa RHU, pwede po sila makipag-MOA sa isang facility na merong ultrasound or chest x-ray.
Pero dapat hindi po babayaran yan ng miyembro. Kasi internal arrangement yan between the RHU tsaka yung kanyang MOA na dapat siya ang magbabayad doon. No? So, part dapat yan ng service ng ating accredited. So, if may mga complaints o na-observe kayo na nagbabayad kayo no, sa mga RHU kasi dapat walang bayad. For private, merong I think allowed na co-payment for the konsulta, no? Pero for government dapat wala kayong babayaran. So if there are complaints or issues na gusto or concerns na gusto yung iparating sa PhilHealth at para ma-monitor natin ang mga konsulta provider, pwede ko po kayong lumapit sa aming tanggapan. At ngayon pong Pebrero or Marso, meron po kami ilalabas ang PhilHealth Regional Office 12. Ito po isang parang survey, naka-QR code po siya. So kung ito is parang satisfaction at kung kayo ba ay satisfied sa pag-avail ng konsulta. No? Kung meron kayong mga binili na mga gamot na out of pocket, pwede nyo pong ilagay doon sa ating survey form para at least ma-monitor natin. Ang ating PhilHealth Regional Office ay merong tinatawag na committee na healthcare HCP Pass, no? Siya po yung committee na nag-monitor ng performance ng ating mga facility, no? So pag may mga report, minomonitor at binibigyan po ng sulat at warning itong mga facility na ito, no? Para at least ibigay nila sa ating mga miyembro ang serbisyo para talaga sa PhilHealth members. Okay, thank you po, sir. Bali, ano lang, doon sa sa benefit package, pag government hospital, di ba 90% ng bill ng pasyente ay shoulder ng PhilHealth. Kung private, 10%? Clarification lang, sir. Ganito po yun, yung ating hospital po, meron pong hospital beds. Di ba po? Ang hospital bed ng government, for example, 90% of their hospital beds dapat ward or charity yan siya. Based sa ating UHC law. Okay? 10% lang pwede nilang gawing private na rooms sa government hospital. Ang sa private, 90% ng kanilang accredited bed or bed capacity, puro private yan, 90%. 10% lang ang pwede nilang gawing ward or basic na accommodation. Specialty hospital, 70-30. Ibig sabihin, 70% are ward or basic, 30% is government. So, gayon po yun. Ibig sabihin, sa government, no, meron tayong tinatawag na no balance billing. No? Since 90% of their beds are ward, dapat wala ka ng excess. No? Hindi ka na dapat magbabayad ng excess. Yun po yung paliwanag doon sa 90-10 pag government. Sa private naman, 10-90 at specialty hospital, 70-30. Alright, thank you, sir. Next question po. Hello, good morning po ulit, Doc. This is also a clarification. There are alleged rumors and articles that are surfacing on social media. As per Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier, she mentioned that as per Commission on Audit or COA report, that PhilHealth is actually bankrupt po. How true is this, Doc? Hindi ko po nabasa yung COA report, no? But as of now po, meron pong 281 billion na reserve fund ang PhilHealth. That is, pag sinabing reserve fund, that hindi po gagastusin ng PhilHealth yan because that is a reserve fund for the 2 years operation ng PhilHealth. And merong 150 billion na surplus or excess fund ng PhilHealth. Aside doon sa 281 plus 150 billion, meron pa pong 484 billion na nasa investment portfolio. Okay? So all in all, almost 1 trillion na yung pera ng PhilHealth.
And since wala pong subsidy ngayon ang gobyerno, itong pera na ito, gagamitin po natin sa pagbayad at pag-enhance ng benefits ng ating miyembro ng PhilHealth. Okay, So wala pong dapat na alalahanin yung ating mga miyembro. Okay, thank you po, sir. For our last question, yes, sir. Good morning, RD. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio. Ang tanong ko lang po, RD, we all know naman na enough yung fund ng PhilHealth ngayong year 2025 sa kabila po ng hindi pagpondo ng national government. Ang dito po sa Sac Surgeon Region, naging pinalakas ba natin yung ating collection or mas tumaas ba ang collection ngayong quarter? Last year po, every year po may target ang regional offices. Sa I think last year 2.9 billion I think no ang target ng regional office 12. Ang nakolekta po ng PhilHealth Pro 12 is 2.2 billion, 2.5 no 2.5 o 2.2, 2.5 billion po ang nakolekta in terms of collection. So ang since wala po tayong subsidy ngayong taon, amin pong tututukan yung mga employers na hindi nagbabayad o merong mga tao dito, mga employers na hindi nagbabayad ng contribution po. Yun po ang aming tututukan ngayong taon. Mga ilang % po yung target natin ngayong taon, RD, regarding po sa collection? Siguro every year tumataas siya ng I think 5 to 10% yung collection. So kung 2.9 last year, baka maging 3 billion or 3.1 billion. So hopefully we could reach that target, no? Or baka the same lang siguro ang target namin for this year. So hopefully hindi lang 2.5 ang makokolekta namin, hopefully makolekta namin yung 2.9 or 3 billion na target for this year. Alright, so maraming salamat po sa ating mga kasamang media at sa muli po, congratulations po Dr. Malate at sa lahat po ng mga bumubuo ng Philippine Health Insurance Corporation Region 12. Sir, bilang pangwakas po, mensahe po ninyo para sa lahat. Okay, maraming salamat no, sa SHA, Ma'am SHA, and of course sa PIA at sa ating mga media friends, maraming salamat po. So sa ating po mga miyembro ng PhilHealth, wag po kayong mag-aalala. We are assuring the public and the members ng PhilHealth, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng PhilHealth, tuloy-tuloy po ang pag-enhance ng benefits ng PhilHealth, at hopefully po, no, I also encourage lahat ng mga members na if you have any concerns with regard sa inyong mga availment, sana po pumunta kayo sa ating mga local health insurance offices o sa PhilHealth regional offices, no, para at least masolusyonan natin ang inyong mga concerns. So, rest assured po no, na tuloy-tuloy ang pagbayad at serbisyo po ng PhilHealth ngayong taon. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po sa ating guest, PhilHealth Region 12 Regional Vice President Dr. Hector Zenon Leonardo P. Malate. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa araw pa rin po ng Martes sa ganito rin pong oras. Anong departamento na naman kaya ang magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Sa ngalan ng Presidential Communications Office, sa pamumuno ng aming Secretary, Cesar Chavez, Philippine Information Agency na pinamumunuan ni Director General Catherine Chloe de Castro, ng aming Regional Head Frian Abquilan. Ako po si Shahana Duerme Mangasar ng Philippine Information Agency Region 12. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta sa aming programa hanggang sa susunod na episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas.
Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.